Sa barangay Howville, Angeles City, araw-araw ay nagsisimula ng maaga ang laban ng buhay. At sa isang munting tahanan na ito, matatagpuan ang isang ina na patuloy na lumalaban para sa kanyang pamilya. Siya si Nanay Linda Dapadap Rehuso, 33 taong gulang at may 3 anak. Bagaman mahirap, nagsisikap si Nanay Linda na matulungan ang asawa sa pamamagitan ng pag-eekstrang labada. Ngunit hindi ito sumasapat dahil sa taas ng bilihin at hindi regular na pasok ng kita. Nagkukulang kasi yung anak ko nag-aaral, yung mga baon, minsan yung kailangan din po nila sa school. Iniisip mo yung bayaran ng bahay, tapos tubig. Ngayon po kasi nag-iigib lang po kami bali wala man po kami tubig. Igib lang po, bawat igib 5 pesos. Yung asawa ko po, nagtatrabaho po siya ng construction. Pinagkakasya ko po yung sahod niya po sa isang linggo. Pag natapos na po yung gawa nila, wala na rin po trabaho. Magpapanibago na naman pong hanap ng ma-applyan po. Tapos minsan po, pag tinawag din po ako sa trabaho, minsan po sa 1 week, 2 beses lang po, ganun po. Minsan po kung ano po yung pinaglalabahan ko, hindi po ako natatawag ng halimbawa sa isang linggo po. On-call lang po talaga. 3 po silang anak ko. Yung isa po is grade 6 po, yung isa po is grade 3, yung isa po is high school po siya, yung panganay ko po. Wala man po ibang magbabantay po ng mga anak ko kung hindi ako lang po talaga. Kasi magulang po, malayo po sa Bisaya pa po sila eh. Bali, ako lang po talaga yung ng mga anak kong 3. Minsan po kasi yung pangalawa kong anak, ma'am, nangangalakal din po siya. Pagkatapos po niya ng school, pumupunta po siya ng Marisol. Nangunguha po siya yung mga bote po dyan sa likuran. Yung mga batil-batil po. Tapos iniipan namin, binibenta po namin yan. Nakapabili na po kami ng bigas, kahit pa paano. Nag-try po ako, nakita ko po sa Facebook. Sabi ko, mag-message nga po ako dito kung talagang malay mo po, wala namang pong mawawala. Sinubukan ko po siya. Buti napansin pa yung message ko na yun. Sabi ko nga, sana totoo na. Para po sana kahit pa paano, ma'am, na yung halimbawa sakali pong mabigyan po ako ng puhunan, yan po, matulungan ko rin po yung mister ko, yung mga anak ko po. Di po ako nawawalang pag-asa, ma'am, kasi alam ko po yung sa taas. Doon pa ako makapit po sa kanya. Kung bibigyan po talaga niya ako, nasa kanya po yun. Dahil dito, humihiling si Nanay Linda ng tulong mula sa serbisyong bayanihan upang makapagsimula ng pagtitinda ng bigas. Isang alternatibong kabuhayan na magbibigay sa kanya ng pagkakataong kumita nang hindi na kinakailangang iwan pa ang kanyang mga anak. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagkakaloob ng kanyang munting kahilingan. Mabilis namang naaksyonan ang kahilingang ito sa tulong ng bagong henerasyon party list, katuwang ang MCGI. Sa gitna ng mga kahirapan, si Nanay Linda kailanman ay hindi nawala ng pag-asa at pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Maraming pong salamat sa inyo sa biyaya pong binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa taas po, kay God po, na binigay niya po sa akin blessing. Malaking blessing na po sa amin. Thank you po. Maraming salamat po sa BH Party List, Congressman Robert Nazar, sa biyaya po na binigay ninyo sa akin at sa Serbisyong Bayanihan UNTV po. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. At sa muling pagsikat ng araw, kasabay ay ang pagharap sa bawat pagsubok ng mas matatag at may panibagong pag-asa.